Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Samahan niyo pong muli ang inyong katambay mga kababayan. Magkukomento po sa inyong muli. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan na po natin mga kababayan dahil po sa Kongreso, ay talagang pinilit po nila na aprobahan na po ang impeachment po ng Vice President. Dahil nga po sa napakarami po nilang issue, mga katambay, lalo po sa ating kapirahan. At sa napakarami pong pinasabog ng Vice President na ginagawa po nila sa ating kapirahan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte. Kaya sila po ay nasa panganib na ang kanilang karir. Ngayon, kailangan po nila yung tinik sa tingin po nila. Ito po ang magiging hadlang sa kanilang mga plano, lalong-lalo na kung ayaw na nilang mawala ang kapangyarihang nabalik sa kanila, mga kababayan. At may naghahangad talaga. Napakatindi po ng paghahangad kasi yung naghahangad po yata, mga kababayan, ay hindi po mga mananalo sa malinis na halalan. Di umano. Hindi niya po kayang manalo sa malinis na halalan po yata, mga kababayan. Kaya kailangan niya pong gumawa ng paraan kahit po sa marungis na pamamaraan yata ay gagawin alang-alang lang po sa kapangyarihang ayaw mawala sa kanila, mga kababayan. Ito po, ipinasa po sa Kongreso yung impeachment at pasado na po at ito po ay nasa Senado na po, mga tambay. Dadali na po nila ito sa Senado. Kaya lang po, ang nangyari po sa Senado ay nagsara na po ang Senado, mga katambay. Dahil nga po, nag-break na po sila. Sa June na po ang balik nila. Pagkatapos po ng halalan, mga kababayan, ang muling pagbubukas po ng Senado. Naka-break na po sila. Kaya po hindi po inabot na magkaroon po ng hearing para po dito sa idulog po ang ginawa po ng Kongreso na impeachment sa Vice President. Dahil nga po sa nalalapit pong halalan at syempre po, break na po sila, mga kababayan. Kaya po, ito po ngayon ang komentuhan natin, mga kababayan. Ito po si ano po ang nagsalita po si Senator Villanueva para po sa pagsasara po ng session o ng Senado pansamantala, mga kababayan. At hindi po dito natalakay ang impeachment po ng Vice President. At syempre po, kunan din po natin ang komento ang pahayag po ni Senador Coco Pimentel, mga kababayan. Pakinggan po natin si Senator Villanueva. At syempre po, ang kasama po sa BICAM, ang Senate President, mga katambay, Escudero. Majority Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution authorizing all regular standing committees, oversight committees, and special committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Talagang mabuhay. Yeah, mga tambay, nag-recess na po at babalik po sa June 2, mga tambay, pagkatapos na po ng halalan. At ito naman po, pakinggan naman po natin ang komento po ni Coco Pimentel po, ni Senator Coco Pimentel, para po sa sinulong po at ipinasa po na impeachment ng Kongreso.
Ganon, 10 days, 10 days. Bilangin nyo na lang kung June 2 plus 10 days, plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Sir, last lang sir. Wala na. Meron kaming June 30, 12 noon kami. Sir, di ba usual sir, na wala man lang nag-grace na isang sa senator na at teka, may pinag-uusapan na mag-adjourn na tayo, walang man lang nag-grace na gano'n sa floor. Hindi ba usual yun? O may talagang kasunduan? Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin. Siyempre, hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganong-ganon, dapat rin-report yun. Pero pero sir, the fact na wala nga reporting na nangyaring gano'n, wala man lang isang na-curious sa communication. Meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam, takbo ka mag-aagad to report it. May time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit lang sa agenda, di ba? Yung kahit kanina lang siya na-receive, pwedeng isingit. Pero judgment call na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Pero sa akin, hindi unusual. May time lag. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na, I received something. Gagawa ka pa ng mga formal dyan. Sir, what's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before adjourned? Hindi naman pinag-usapan. Pero sir, signal ba yun na hindi priority? Hindi, priority yung impeachment, pero syempre, you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or ano. So, normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Sir, daw against this. Excited po mga kabayan, ang media, ang mainstream media po, excited po na talagang minamadali po nila ma-impeach po ang Vice President. Parang sila pa po ang excited kaysa sa mga senador dahil ang mga senador ay nakatutok na po sa kanilang mga ambisyon makabalik sa kapangyarihan. Katulad po ni Senator Coco Pimentel, Hindi na po yata ito tatakbong senador at iba na po yata ang posisyon mga kababayan. Kaya po sa pagbalik po ng Senate, ay wala na po siya ron, mga kababayan, kung hindi po nagkakamalian yung lingkod, mga kababayan. Kaya po dito, yung ginawa po ng Kongreso, mga kababayan, talagang, ipinasa po nila ang impeachment para po nahandito na po ngayon ang desisyon sa Senado, mga kababayan. Kaya lang, ang Senado, kailangan po nilang mag-ipon ng puwersa. Kung talagang paplanuhin po nilang impeach ng Senado, itong mga senador na ito, kailangan din po nilang makabalik ang karamihan po rito, mga kababayan. Marami, 12 senador po ang tatakbong muli, mga kababayan. Lalong-lalo po ang bagong Pilipinas. Kailangan po nila ng puwersa, mga kababayan. Kailangan po nilang manalo ang puwersa ng bagong Pilipinas para po yung sinasabi po na politika, demolition job sa Vice President ay magawa po nila di umano dahil makokontrol nila, mga kabayan, ang puwersa sa Senado. Kaya, ang mga Pilipino naman po hindi bobo. Papayag po ba ang mga Pilipino na ang puwersa po ng mga sinasabing hindi nagbigay ng magandang serbisyo sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, itong mga senador at congressman? 3 taon, dinala tayo sa ganyang klaseng serbisyo lamang. Puro pamumulitika. Pero ang pera po natin ay hawak-hawak po nila taon-taon ang budget galing sa atin. Pero ganito lang po, nakita nyo po, pamumulitika nila. At talagang yung sinasabi nga po natin ay talagang kailangan po nilang gawin. Ilihis po nila ang issue. Dahil unang-una, ang Pangulong Marcos ay napakaraming issue, mga kababayan. Ano ang issue ng Pangulong Marcos? Droga. Ayon na rin po kay Cathy Binag, kay dating Pangulong Duterte, droga. At mga pera natin na hindi po maipaliwanag dahil walang investigasyon. Mga proyekto natin na hindi po natin nakikita kung talagang totoo ba yung sinasabi nilang build, better more. Di ba? Pero sa kabila nun, kilalaki po ng ating budget, mga kababayan. At dinala po tayo sa kaperahan. Pera po na napakaraming issue. Yan po. Pero sa kabila nun, kailangan po nilang ilihis. Magkakasabwat po yata silang lahat. Hindi nyo po ba napansin? Para silang magkakasabwat magmula sa executive,
legislative, itong dalawang institusyon na ito. Nakita nyo po, parang nagiging magkakasabwat sila pagdating po sa issue ng kaperahan. Lalo sa pagkakaperahan. Parang mga sindikato po yata itong mga ito. Di kaya? Tumatayong mga sindikato po pagdating po sa mga pagkakaperahan yata itong mga ito. Magmula po sa pati First Lady, may issue po ng pera. Ganon din po ang Pangulong Marcos, issue ng droga. Issue ng pagkakaperahan. Lalo-lalo ang institusyon ng Senado at Kamara. Napakarami pong issue ng pagkakaperahan yan. Pero hindi po sila ma-impeach. Wala pong ma-impeach sa kanila. Hindi man lang ma-impeach ang isang speaker, ang isang pangulo, ang isang Senate President. Wala po. Kasi paano mangyayari ang impeachment kamukha ng ginagawa nila sa Vice President na pinopolitical harassment? Di ba? Demolition job. Sila yung nag-iimbestiga at sila rin yung magsasampa ng impeachment. Sige nga. Samantalang ang natuklasan ng mga Pilipino ay napakaraming anomalya sa kanila, lalo sa pera. Di ba? Kaya malabong-malabo pong ma-impeach ang mga klase na ganitong politiko. Dahil nga, magkakasabwat po yata sila sa lahat po ng ginagawa po nila, sa kaperahan, sa pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Wala naman po silbi mga kababayan. Kaya nga po dito, ang nakikita po natin dito mga kababayan, isa na lang po mga kababayan. Isa na lang po ang iniintay po nila. Puwersa na lang po. Kailangan po makakuha sila ng maraming numero sa Senado. Dahil alam naman po natin, pagka ang nakapasok ay puro pambato ng dating Pangulong Duterte at Sara Duterte, malabo po yan. Umusad yung impeachment na yan. Mga kababayan, malabo pa po sa sabaw ng posisyon. Kung ang makakapasok ay majority po ng pambato ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Kung magiging malinis po ang halalan, 100% po mananalo po ang pambato ng dating Pangulong Duterte. Komento ko po kasi nakita naman po natin lahat ang nangyari sa 3 taon na paglilingkod nila. Meron po bang nalasap man lang konting kaginhawahan ng mga Pilipino sa kanila? Ang nakita natin, sila po ang nakatikim ng malaking ginhawa sa atin. Nakalasap sila ng napakagandang ginhawa. Buhay, kayamanan yata, nadagdagan ng sobra-sobra sa kanila. Di kaya? Di po ba? Pero mga Pilipino, hikahos. Hikahos, mga kababayan. Napakahirap ng sitwasyon. Dinadala lang tayo sa mga promises, pangako, at impeachment. Pamumulitika, mga kababayan. Nakita niyo po, timing na timing. Tiniming po nila. Dahil alam naman po natin, nasa hot seat po ang sangay, ang institusyon ng Senado at Kamara. Nasa hot seat po sila lalo po sa pera. Nasa Supreme Court na po, di ba? Inuulit ko po, nasa Supreme Court na po ang mga anomalya pong ginawa nila na kailangan po itong desisyonan ng Korte Suprema. Lalo-lalo po ang pera natin sa PhilHealth. At yung ginawa po nilang mga blanco dito po sa ginawa nilang Bicameral Conference Committee report. Di ba? Napakaraming blanco. Pero pagdating po sa General Appropriation Bill o GAB, tapos na po mga tambay. Kumpleto na ang numero, yung mga blanco. Kay lalaki, bilyon-bilyon. Kaya po nung dinala po nila sa Pangulo, naging General Appropriation Act o GAA, tapos na po. Minamadali pang pirmahan ng Pangulo yan. Hindi nyo po ba napansin? Minamadali nilang tapusin yan. Yung pagmamadali pala nilang yan, ay meron po palang under the table yan, mga kabayan. Yan ang mga dapat ma-impeach, yung mga ganyang gawain na niluluko mo ang taong bayan. Ginagawan mo ng anomalya katulad niyan, mga blanco. Yan ang mga dapat ma-impeach. At yung ginagawa sa institusyon ng Kamara at Senado, mga kababayan, yung pagkontrol at paghawak daw nila ng pera ayon sa Vice President, ay isa pong napakaliwanag na impeach po yan, may impeach po yan, impeachable po yan. Kaya lang, sino po ang mag-iimbestiga sa kanila? Nada. Si Kamanong. Quadcom, Tricom,
kung ano man ang tawag sa kanila. Sila po ba mag-imbestiga sa napakarami po nating natutuklas na pinasasabog po ng Vice President at dating Pangulong Duterte na wala pong nag-iimbestiga. Pero pagdating po sa kanila, dahil nga meron daw pong demolition job, napakadali po nilang umaksyon. Nakita nyo po, lahat halos ng sangay ng gobyerno umaaksyon sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte. Kaya mga kababayan, maging matalino po tayo. Pagka ganito po ang laro po ito. Laro po ito ng mga politiko, naghahaman, ganid, sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera, mga tambay. Di umano. Sakim po ito. Ito pong trabaho po nilang ito. Talagang dinaan po tayo sa mga ganitong pamamaraan, pamumulitika, harassment, pati po ang ating kalayaan magsalita, ang ating freedom of expression, freedom of speech, ay nakikitil pa nila at iniimbestigahan pa sa TRICOM. Nakita nyo po, halos lahat po, gusto na nilang kitilin ang ating kaperahan. Hindi natin malaman kung paano nila ginagamit. Ginagamit ba? O tinatago lang nila sa vault nila? Di kaya. Di po ba? Kaya po mga kababayan, isip-isip po tayo. Malapit na pong halalan mga kababayan. Napakadali po. Kasi po, si Vice President po kasi ang napakahirap po nilang ma-impeach. Kasi wala pong itinatago itong korupsyon. Walang kasalanan. Kaya nga po pinipilit lang nila. Para lang nila ito magawa, kailangan manalo sila. Kailangan po sa Senate, makuha po nila ang majority para po ma-impeach nila ang Vice President. Yan na lang po ang kanilang pag-asa, mga kababayan. Kahit po yung sinasabi nating mga gawang imbento para lang mapasama isang Vice President, gagawin po nila yan. Dahil nga po dito sa sinasabi pong paggahaman, sobrang greedy sa kapangyarihan, pera at may bonus pa raw droga ayon sa Vice President. Gagawin po nila yan. Mga wala na pong konsyensya yung mga yan. Hindi na po tinutubuan ng konsyensya yan at hindi na po natatakot sa mga karma yan. Di umano. Dahil makakapal na po ang balat yata nila. Mga buhaya na po ang tinatawag nga riyan. Di po ba? Sa sobrang kapal, hindi na raw tinatabla ng mga karma ang mga ito. Lalo po sa dami raw po ng nakulimbat daw nila, mga kababayan. Kaya isip-isip tayo, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na makabalik po at manalo po ang puwersa po na nagagamit po ng kadiliman, mga katambay. Napakasama po na nangyari po sa ating bansa, lalo sa politika. Nagbalikan po sila lahat. Ang isinusuka po ng sanbayanang Pilipino na hindi po nagustuhan ng Pilipino ang kanilang paglilingkod, lalo na nung panahon po ng dilaw. Di ba? Dilaw, pink, di po ba? Liberal. Halos lahat po ay nasa inidoro. Ngayon, magkakasama po sila, mga katambay. Marami pa. May mga kasama pa diyang involved sa droga, krimen. Meron pa mga terorista. CPP, NPA, NDF, Makabayan Black, lahat po sila nagsama-sama na. Mas matindi po ang kalaban ngayon ng mga Duterte. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang kalaban niya lang po ay mga drugista, drug lord, kriminal, CPP, NPA, NDF, NPA, di po ba? Makabayan Black. Ngayon, napakarami na po halos kalaban. Halos lahat po kalaban na ng pamilya Duterte. Pati po mga politiko ngayon, kalaban niya na po halos. Nakita niyo po yung pumirma sa Kongreso, 215 ang pumirma para mapatalsik po. Ma-impeach ang Vice President. Ganun po karami na politikong congressman. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga naghihimod po yan. Mga himod sa puwet. Hinihimod ang puwet ni dating Pangulong Duterte di umano para po dito sa sinasabing pakinabang nila at mabigyan sila ng mga proyekto. Pero ngayon, hindi na po ngayon. Kasi mas malaki po yata ngayon ang pakinabang nila kung sila ay sasama sa mga gawaing hindi maganda. Dahil nga, pinasabog nga lang ni Mayor, 777, 21 million, isang congressman, pwera pa yung kay Mayor, pwera pa yung kay Governor daw. Ganun po karaming pera
Puro pera po natin ang ginagamit po sila. Ang ginagamit po yata nilang para po sa pangsariling interes, mga kababayan. Kaya po, si Kamanong, napakahirap po magtiwala ngayon sa mga politiko natin sa bagong Pilipinas. Lalo po ito pong 19 Congress, napakahirap po magtiwala, mga kababayan. Kasi hindi naman po sila nagtrabaho sa atin. Ang ginawa lang po nilang trabaho sa atin, pamumulitika at ang ating pera. Ang ating kaperahan at pamumulitika sa mga Duterte. Yan lang po ang ginawa nilang trabaho sa 3 taon. Kaya paano mo sila kabibiliban? Lahat po ng ginawa nila ay pabor sa kanila. Puro pang sariling interes. Tapos kikitilin mo ang malayang pamamahayag ng mga Pilipino. Di ba? Halos wala ng demokrasya sa ating bansa ngayon. Magsalita ka na nakikita mo, ipahayag mo ang ginagawa nila, na wala silang natatrabaho, puro pamumulitika, nakikita mo sa mainstream media. Galit pa yung mga yan. Ayaw na ayaw silang kukwestiyonin. Mga kababayan, yung ganyang klaseng politiko ba ang mananatili sa ating bansa? Lalo po tayong mapupunta na po sa impyerno nito, mga kababayan. Impyerno na po ang pupuntahan natin lahat nito. Pagka ganitong klase po ang paglilingkod ang gagawin po nila sa atin. Dahil para po tayong sinisilaban nitong mga ito, mga kababayan. Kaya tiis-tiis po at ingat-ingat at maging matalino, mga kababayan. Magtiis lang po tayo. Konting panahon lang, mga kababayan. Hindi naman po mananalo ang mga masasama, lalo sa kabutihan. Hindi naman po mananalo yan. Hindi naman po ipahihintulot po ng may kapal yan. Yung mga style po nila, malabo po yan. At yung mga Pilipino, sanay na po tayong maglagay po sa inidoro ng mga politiko. Katulad ngayon, ang Pangulong Marcos, ayaw niyang tuldukan yung issue ng droga sa kanya ni Cathy Binag at ni dating Pangulong Duterte. Natatakot ka magpa-drug test? Mga kababayan, anong klaseng paglilingkod ang gagawin sa atin na may issue ng droga? Sige nga. Pangulo ka ng Pilipinas, ayaw mo magpa-drug test? Ibang klase ka. Bakit? Takot ka magpa-drug test? Di ba? Anong klaseng pangulo ka? Drug test pa lang, wala ka ng yagballs. Sige nga. Hindi ka paniniwalaan ngayon ng mga Pilipino na kahit sabihin mo na hindi ka addict, maniniwala ba sila hindi ka nagpapa-drug test? At yung sinasabi mo nagpa-drug test ka, urine yun. At hindi natanggap ng mga Pilipino. Ang sinasabi ng mga Pilipino, yung kaya nilang tanggapin, yung gusto ng Pilipino. Polykel, hair drug test, at marami pang dapat itest sa'yo. Di po ba? Kaya po mga kababayan, huwag na po natin silang pabalikin. Napakarami pong issue ng mga ito. Ito po, ginawa lang po ito ng Senado dahil alam naman po natin na hindi naman po nila gagawin ito, na ito po ay isabay nila sa panahon po ng pamumulitika at panahon ng politika. Hindi po gagawin ng mga senador ito. Dahil unang-una, ang target po nila ay manalong muli. Uunahin po muna nila ang kapakanan nila bago po nila gawin yung sinasabi pong impeachment ng Vice President. Kailangan makabalik muna sila sa kapangyarihan at pag nakabalik na sila, 6 na taon yan. Sa kanila tatrabahuhin yan. Gamit yata ang pera natin. Pera pa rin natin ang gagamitin dyan, mga kababayan. Komento ko, pera pa rin natin. Limpak-limpak na pera. Yung sinasabi nga ni Senadora Amy Marcos, trilyon po ang gagastusin daw po para lang mapabagsak. Kaya po, pera pa rin natin. Kaya, ang dapat pong gawin natin, lahat po ng pambato ng administrasyon, dahil nga po, hindi po natin sila kailangan politiko. Dahil nakita po natin sila maglingkod ng 6 na taon, 3 taon sa lower house. Hindi po natin sila kailangan, mga kabayan. Yung mga ganyang klase, isip-isip po tayo. Bumoto po tayo ng may paninindigan at babaguhin po ang sistema ng ating lipunan. Lalo po ang mga batas na ayaw nilang ipasa. Lalo-lalo po ang drug testing sa mga politiko at bitay para sa mga politikong korap. Ayaw na ayaw po nilang tutukan yan at ipasa. Yan po ang kailangan nating politiko. Dahil pag ipinasa po nila yan, nangangahulugan lang po na sila mismo ay matatakot magnakaw. Dahil baka sila ang balikan nito.
Di po ba? Yan po ang kailangan natin mga kababayan. Yung protection po ng ating kaperahan, kailangan po magkaroon ng bita yan, yung mga politiko. At syempre po, hindi naman tayo papayag na mapangalawahang muli na magkaroon tayo ng politiko na maglilingkod sa atin na may issue na naman ng droga, pati ang asawa. Mga kababayan, nakakahiya. Huwag na po sana tayo mapangalawahan yan. At syempre po sa mga Duterte, alam naman po natin na kaya po nila yan dahil malinis po at alam nila na talagang sila ay pinupolitika at gawa-gawa lang po dahil sa politika, ambisyon na ayaw nang mawala sa kanilang kapangyarihan. Kaya yan po, malulusutan po yan mga kabayan. 100%, 100%, mga kabayan, lalo po pag nagsalita na po ang men in uniform natin at ang majority ng taong bayan, pag sila na po ang nagsalita, lahat po yan, demolish po yan mga kabayan. Hintayin po natin, napakarami na po na hindi po nagugustuhan yata ang pagpapatakbo nila mga kabayan. Lalo po ang mga retired na binawasan pa ang kanilang mga pension, ang kanilang budget, binawasan mga kabayan. Ganyan po katindi ang bagong Pilipinas pag hawak, pag shoulder ng pera natin. Puro pumapabor lang po sa mga diskarte nila mga kababayan, hindi po sa ating bansa at sa mga Pilipino. Kaya po mga kababayan, huwag po tayong maniwala rito. Si Kamanong, hindi naman po naniniwala. Tuloy po ang plano niyan mga kababayan, lalo pag nakabalik ang speaker at manalo yan bilang speaker muli at bilang congressman. Tuloy po yan, hindi po nila tatantanan yan dahil nga kapangyarihan po yan eh. Hindi po nila pawawalan yung kapangyarihan mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po yan. Kaya dapat po, yung sinasabi ko, huwag po natin silang pabalikin. Tamang ballpen po. Tamang pagsulat. Yung pera, kunin nyo. Atin yan. Atin yan. Huwag nyo silang iboto, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino po tayo sa pagboto mga kababayan. Maging matalino para po sa ating kinabukasan, lalo ang ating bansa, na wag na po tayong mapangalawahan, maulit muli ang ginagawa nila sa atin. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.